Last day na natin sa Australia. Samahan nyo kami pumunta sa Taronga Zoo. For breakfast, ito palang kinain namin. May som na natira lang namin from dinner. At ayan, di pwede mawalan ng fruits sa meal namin. Halos araw-araw din pala kami naka-strawberries dito. So, for today, yung pupuntahan natin is sa Taronga Zoo and sasakay nga tayo sa ferry. Parang nakikita ko kasi yun yung fastest way din papunta doon. Kung hindi, ikot pa tayo kapag kotse lang yung sinakyan. From house, nag-Uber lang kami papunta dito sa sakayan ng ferry. Meron din palang train at ang cute nga ng station nila dito. Nasa kalsada lang literal. So, dito pala kami sa number 6 and feeling ko na-miss na namin yung ferry ng Gabuhok. Diyos mio. So, to get your ticket, dito kayo pupunta kay Captain Cook. Pinakita ko lang yung in-avail ko sa Klook and then, ayan, binigyan niya na ako ng tickets and schedule. Dahil mga isang oras pa nga yung aantayin namin, nag-ikot-ikot muna kami and nag-decide kami na kumain na lang muna. Hindi din kasi namin sigurado kung ano yung madadatnan namin dun sa area ng Taronga Zoo. Ang sabi ni Maring Google, meron daw kainan doon. Pero kasi medyo alanganin talaga yung oras for lunch. Ang pamilya namin takot talaga magutom. Char, sino bang hindi, diba? Dito nga kami sa Rossini kumain. Katapat lang yan kung saan dumadaong yung ferry. So sana talaga namin mag-lunch na kaso medyo busog pa talaga kami kaya ito na lang muna in-order namin. So yung total pala namin dito, 2 drinks plus yung Nutella pancake, nasa 34 Australian dollars. Nasa 1,240 pesos pala yun. So ayan, kung makikita nyo ito yung location niya. Meron pa namang iba't ibang stores pa dito pero not so much. Ito kasi halos nasa tapat talaga nung kung saan kami sasakay. Mga 10 minutes before nga, pumunta na kami dito. Nakita nga namin may nakadaong na ferry. Naku, buti na lang din at maaga kami. Kasi alam nyo, pagsakay namin, umalis na din kaagad. At that time, kung makikita nyo, makulimlim na nga at medyo umaambun-ambun na. Sayang nga kasi gusto ko sana ma-experience namin yung nasa labas kami. Natatakot din ako actually kasi naranasan ko na sumakay sa Roro dati, papuntang Mindoro. At guys, grabe talaga yung hilo ko. Pero alam nyo, in fairness dito, grabe, hindi talaga ako nahilo kahit konti. Nung umandar na nga kami, ayan at grabe bumuhos talaga yung ulan. Nako, malakas talaga yan as in. Sabi ko nga baka dito lang sa area na to, sana naman pagbaba namin hindi umuulan kasi wala kaming payo. And napapaisip na din ako kung tutuloy ba kami kasi zoo yung pupuntahan namin. So most likely, open area talaga siya and hindi siya enclosed. Nakita ko din kasi na malaki yung Taronga Zoo. Sa mga oras na to, grabe, tignan nyo naman. Ako parang nilamon na yung Sydney ng ewan ko. Ikaw na nakasakay sa barko, 'di ba? Parang di ka ba kakabahan? Pero guys, tignan nyo, push pa din silang lahat. And yung alon, hindi siya ganun kasama. Kaya kahit ganito yung sitwasyon, nakaka-amaze pa din. Ayan, at nadaanan na nga din namin yung Sydney Opera House sa kabilang side. And supposedly, maganda na dapat yung view dito ng bridge, pero tignan nyo, sobrang lakas talaga kasi ng ulan. So, first stop, bumaba na nga kami kasi dito na yung Taronga Zoo. May mga tao pa nga naiwan kasi meron pang ibang stop tong boat na to. Grabe lang pinagdaanan namin dito, sobrang hassle kasi nitong pababa na kami, malakas yung ulan. Hindi na ako nakapag-video niyan, pero from the ferry, bumaba kami, tapos sumakay kami ng bus. Sa panic, akala ko nakalimutan ko yung Opal card ko. Nasa bag ko lang din pala, sayang may load pa naman yon. Pero yon, yung credit card na lang namin yung ginamit. Plus, for Daddy B, yung Opal card naman niya. Nagkahiwalay pala kami dito ni Daddy B, nandun siya sa kabilang side. Maya humina na nga yung ulan, tapos yan, naglakas loob na akong tumawid. Ay, dito pa lang parang napapaisip ako kung i-aatras na ba talaga kami or what. Pero alam niyo yung nangihinayang kami kasi nandito na kami, 'di ba? Nag-ferry pa nga, ganon. Tapos nabili ko na din kasi yung ticket sa Klook. At hindi din naman kasi biro yung tickets dito. Nasa 5,000 plus yung binayaran namin. At ayan, sakto, may store nga kaya nagbilihan na yung mga tao ng raincoat. For your reference pala, ito yung open hours nila. So ayan na nga, bago kami pumasok, nag-ready na kami. Sinuotan ko si Little Donya nitong raincoat. At syempre, nagsuot din kami ni Daddy B. At ito na nga lang daw yung natira, yung manipis. Diyos mio, ano ba ito yung tsura nito? Mukha akong ay, ayoko na lang mag-talk. So, ayan, ready na nga kami. Papasok na kami sa zoo. Sinusubukan naman namin yung best namin na kahit ganito yung sitwasyon ay maging masaya. Pero kasi yung feeling na yung damit mo medyo basa na. Tapos, ayan, parang hindi maganda sa feeling. So, pinakita lang namin yung vouchers namin sa Klook and okay na nga. Pinak nga muna namin yung map nila and napakalaki talaga ng zoo na to. Nauna na nga kami dito sa right side. Ikaw bahala kung saan mo gustong mag-explore una. Buti na lang din kasi gustong-gusto ko makakita ng mga koalas para naman mag-good mood tayo. So, ayan nga yung daan. Pa-spiral talaga siya paakyat para makita nyo dun sa taas yung mga koalas. Ang galing din pala dito kasi parang feeling ko abot kamay ko lang yung mga koalas. After niya, nakakita nga kami ng isang malaking gorilla na statue. Syempre, ginaya natin siya, diba? Pero guys, hindi kami magkamukha ha. Naglakad nga kami content, papunta na kami sa reptiles, tapos nakita ko to. Kung hindi siguro umuulan, ang ganda-ganda ng view dito. Kung mahilig pala kayo manood ng mga videos about Australia, tignan nyo naman
naman. Di ba kayo kakabahan dito? Sobrang mukhang totoo. Ayoko pa nga lumapit nung una. So, ayan, naglibot-libot nga kami dito. Nagulat ako may kasamang ahas tong turtle dito. First time ko lang din makakita nung pinagsama. Or hindi ko alam, gusto ba nila may action dito sa loob, diba? Dire-diretso lang kami. Nakita nga namin to. Kayang muulan kaya parang wala sila. Katapat nito, may nakita nga ako parang may separate ticket daw for this. Pwede kayo mag-feed ng giraffe. Kaso, mabilis ma-sold out yung tickets. Tutuloy-tuloy na sana kami. Tapos, bigla nakita namin may mga lumabas na chimpanzees. Ibigyan nga nila ng parang apple ata yan. Sakto nga, buti na lang talaga naabutan namin sila. Pero, alam nyo, parang hindi din ganun kaganda yung mood dito ni Sophie. Siguro nga kasi umuulan tapos hindi siya makapaglakad-lakad mag-isa. After nyan, tumuloy lang kami. Tapos, nakakita din kami ng mga lions. Pero, ayan, nagkukumpulan sila dyan kasi nga umuulan. Bad timing lang talaga nung pumunta kami kasi nga, ayan, medyo lumalakas na actually ulit yung ulan niyan. Ready? Nababasa na ka? Come on, let's find shelter. Di na talaga namin kinaya kaya naghanap na kami na mapagsistayan and sakto nga nandito yung kainan. Diyos ko, kita nyo naman diba talagang tumatakbo na kami. Dito na nga muna kami nagstay and ayan kakain muna kami. Baka sakali lang na after namin kumain tumigil na yung ulan. Tapos comment ko pala dito sa food nila, first time namin makakain sa isang kainan sa loob ng zoo. Na maayos talaga yung food, like tingnan nyo naman, wow diba? Ako, sobrang nagustuhan ko talaga yung food dito. Medyo matagal na nga kami nakatambay doon and nag-decide na kami na umalis na lang or bumalik. Sobrang lakas pa din kasi talaga ng ulan. Naisip namin ni Daddy B na parang wala talaga sa amin yung nag-e-enjoy. Sobrang nakakalungkot lang kasi syempre 'di ba bumiyahe na kami lahat-lahat tapos ayan uuwi lang din pala kami. Pero alam niyo kasi yung feeling na super uncomfortable na talaga. Si Sophie dyan na lang siya ulit ngumiti. Pagalis nga namin ayan at medyo tumitila naman na yung ulan pero may ambon pa din talaga. Lumabas nga muna ako para makasagap ng hangin naman. Kinakabahan nga si Daddy B niyan baka daw mahulog ako. Natanaw din pala namin dito yung Luna Park. Hindi na din pala kami pumunta dyan kasi parang hindi pang Sophie yung rides. Tsaka na lang din siguro pag medyo lumaki na siya para ma-enjoy namin. And then we're on our way to Sydney Opera House and may nakita nga kaming store. Pinoy pala yung mga nagtitinda dito. Tapos yan bumili kami ng necklace and earrings for me. We just bought some drinks and ayan nga dumiretso na kami sa Sydney Opera House. Hindi na din kami pumasok niyan pero gusto ko din sana. Labas na lang kami nag-video and picture. Ako, napaka-sweet ng anak ko. Kanina talaga hindi siya makangiti kasi nga sa lakas ng ulan. Dahil masaya na nga yung batang yan, ayan, squishy natin siya, diba? Before going home, ayan, kumain nga muna kami ng dinner dito. Early dinner, actually. Nag-pizza lang kami and pasta. Ito nga si Sophie, medyo marami siyang natirang food. On our way home, ayan, at nagsasnacking nga. Tapos inaantok na talaga siya. Akala ko talaga makakatulog siya sa car, pero hindi, Lavarn. The next day, ito na yung araw na uuwi kami sa Pilipinas. Papaalam nga ako niyan sa view and sa hangin na napakalamig. That time kasi balita ko, napakainit na niyan sa Pilipinas. Medyo malapit lang din naman dito yung airport. Nag-book na lang kami ng Uber at ito nga si Sophie, tignan nyo, napakakit. Tinutulungan niya ako mag-push ng mga maleta namin. So, yung itsura pala ng airport nila dito, yung for departure, pasok namin, parang nothing special siya. Feeling ko nga, parang Pilipinas yung itsura, ganon. Pero nung lumagpas na kami sa checking ng bags and immigration, malaki pala sa loob yung airport nila. Parang maze nga lang sa loob kasi parang basta pasikot-sikot yung daanan. Before leaving, kumain na nga muna kami. Parang mga lunchtime na din ata niyan. So, ito naman yung sa akin, yung kay Sophie, yung soup. Nung papasok na kami ng airplane, ito nga natanggal pa yung sapatos ni Sophie. Sabi ko, let's go na lang, bring your shoes. Sunuring bata naman, tignan nyo. Paalis na nga yung airplane yan, tapos nakita namin walang tao dito sa katabing row. 8 hours pa naman yung flight. Buti na lang talaga, wala nakaupo dito, alam nyo na. Bumili din pala kami ng mga snacks from the airport. Tapos ito nga, hindi pa kami nakakaalis. Parang mauubos na agad. Alam nyo, parang ito nata yung pinaka-favorite kong biyahe namin. Napakadaming changes kay Sophie. Hindi ko din na-expect na hindi kami sobrang mahihirapan sa kanya sa plane. Kahit walong oras yung biyahe, I can say na manageable na din talaga siya. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin dito sa Sydney, Australia. Till our next adventure. Love, love! Dad, can you do that?